Aha! Ako si Lady Jane Rosalos. Handa akong magpakawala ng mga trivia na magpapaisip, magpapangiti at magpapaaha sa inyo. At ako naman si Jeneline Rose Robio, kasama nyo sa pagbubukas ng mga kaalamang nakatago sa likod ng mga salita, kwento at kasaysayan. Aha! Sa segment na ito, hindi lang tayo magtatanong, kundi magsasaliksik, magsusuri at mag-uugnay ng panitikan at kasaysayan sa malikhaing paraan. Mula noon hanggang ngayon, aalamin natin kung paano naging tinig, sandata at salamin ng lipunan ang panitikan. Kaya humanda na kayo sa mga kaalamang mapapaaha kayo dahil ito ang Aha! Panitikan at kasaysayan! Magandang araw mga ka-aha! May tanong ako sa inyo. Ano ang mas masakit? Ang hindi ka minahal o ang nakalimutan ka? interesting question. Dahil kapag nakalimot ang isang bansa, mas masakit yun kaysa sa anumang heartbreak. At dyan, papasok ang bida ng trivia natin ngayon. Panitikan, Kasama ang kanyang forever kasaysayan. Aha! isipin nyo ang panitikan at kasaysayan bilang magjowa. Si kasaysayan, logical, factual, mahilig sa petsa. Ganito ang nangyari, ganitong taon. Samantalang si panitikan, emotional, expressive, masakit, masaya, galit at umaasa. Aha! Gayon pa man, kapag magkasama sila, kumpleto ang kwento. Hindi lang ano ang nangyari, kundi bakit ito mahalaga sa buhay ng tao. Kaya, ang panitikan at kasaysayan ay kapwa tagapagtala ng daloy ng buhay. Kung wala ang panitikan, tuyo ang kasaysayan. Kung wala ang kasaysayan, walang hugot ang panitikan. Ngayon na malinaw na magkasama sila, tanong, paano nagbago ang relasyon nila sa bawat panahon? Tara, balikan natin ang kanilang love story through time. Aha! Unang yugto ay ang panahon bago pa man dumating ang mga Kastila na para bang childhood sweethearts. Wala pang papel, walang libro, pero buhay na buhay ang kwento ng Ipiko, Alamat at Bugtong. Pasalin dila ang panitikan. Parang kwentong paulit-ulit ikinukwento ng ating lolo't lola. Ang papel nito ay panatilihin ang kultura at paniniwala ng sinaunang Pilipino. Aha! Pero tulad ng maraming relasyon, may dumating na third party at ang pangalan niya ay kolonyalismo. Sa panahon ng Kastila at Revolusyon, dito nagsimulang maging komplikado ang lahat. Ginagamit ang panitikan bilang kasangkapan ng relihiyon at Kristyanismo. Pero sa gitna ng kontrol, sumulpot ang lihim ng mensahe ng paglaban. Ang panitikan ay naging rebelde mula sa mga akda hanggang sa revolusyong sulatin. Akala mo tapos na ang drama? Hindi pa, mga kaaha! Dahil dumating ang mga Amerikano. Sa panahon ng mga Amerikano, may bagong wika, bagong sistema, sanaysay, maikling kwento, mapa-Ingles man ito o Filipino. Lumawak ang forma ng panitikan. Ginamit ito sa edukasyon at paglinang ng kanilang isipan. Aha! Pero kapalit nito ang tanong, nasaan ang sariling tinig ng Pilipino? Habang natuto ang mga Pilipino, biglang dumilim ang paligid. Ang sa panahon ng Hapon, biglang naging panahon ng kakulangan. Kahit sa salita. Kaya, naging maikli, tahimik at simboliko ang panitikan. Halimbawa ay ang haiku at tanaga. Aha! Kahit na sa kakaunting salita, mas malalim ang ibig sabihin. Pagkatapos ng digmaan, akala ng lahat tapos na ang laban. Pero, hindi pa pala. Sa panahon ng bagong lipunan, ito na ang yugto ng sigawan, panitikan na may himig protesta, laban sa diktadora at pang-aabuso. Mga tula, dula, at awit, lahat naging boses ng mamamayan. At mula sa sigaw, unti-unting naging malayang tinig. Aha! Welcome sa modern era! Digital literature, spoken word, social media, lahat ng pwedeng maging panitikan. Mas mabilis, mas direkta, mas personal. Ngunit nananatili ang layunin, ipahayag ang realidad ng lipunan. Aha! Noon, maingat, simboliko at kontrolado. Ngayon, malaya, bukas at iba't ibang forma. Pinapahalagan ba natin ito? Hindi pa sapat, pero habang may nagsusulat at nagbabasa, hindi mamamatay ang panitikan. Aha!
Kapag ginagamit ng tama ang mga salita ay may kapangyarihang baguhin ang mundo. Sabi ni Amando V. Hernandez, ang salita ay pwedeng bala at bulaklak, sandata sa laban sa pang-aapi at minhi ng pag-asa sa puso ng bayan. Ibig sabihin, ang panitikan ay hindi lang panulat. Ito ay parehong laban at pag-asa. Ngunit ang laban ay walang saysay kung wala tayong naaalala. Para kay Francisco Sionel Jose, ang panitikan ay pain remembered. Dahil ang bansang nakalimot sa sakit ay isang bansang handang masaktan muli. Ang pag-alala ang unang hakbang sa tunay na pagbabago. Kapag natuto tayong malala, doon nagsimula ang pag-unlad. Ayon kay Webb Du Bois, hindi milyonaryo ang sukatan ng kaunlaran, kundi ang dami ng taong marunong magbasa at mag-isip. Dahil ang kaalaman ang pundasyon ng isang mulat na lipunan. At sa isang lipunang mulat, may puwang ang bawat tinig. Kaya sabi ni Francisco Arcilana, isulat mo ang kwentong ikaw lang ang makapagsusulat. Dahil sa panitikan, ang personal ay nagiging pambayan at ang isang kwento ay maaaring maging boses ng marami. Aha! Aha! At iyan ang mga kaalamang hindi lang basta impormasyon, kundi mga paalala. Paalala na ang salita ay may kapangyarihang manakit at magpagaling, magpalimot at magpaalala, magpabagsak at magpabangon. Kung may isang aha na baon natin ngayon, ito ay ang panitikan ay hindi lang binabasa. Ito'y nararamdaman, inuunawa at isinasabuhay. Hanggang sa muli, ituloy natin ang pagtatanong, ang pag-iisip at ang pakikinig sa mga kwentong humuhubog sa atin. Yun lamang ang trivia natin ngayon. Sana ay may natutunan kayo sa amin. Dito lang iyan sa inyong paboritong segment na Aha! Panitikan at kasaysayan!